Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawain na iyong iniatas at makamta namin ang gantimpala ng iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat nating sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama.
hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, mas tuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Tukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo ang lahat. Magandang umaga sa lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sinabi ni San Pedro na ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Malinaw at matapang na ang sagot niya. Kung nalala natin, ilang araw lang yung nakalipas, parang takot siya, 3 pa niyang tinanggi, nakilala niya si Jesus. Pero, pagkatapos niyang nakita ang nabuhay na muli na Jesus Nazareno, pagkatapos nilang natanggap ang Espiritu Santo, nag-iba na siya. Natuto na siyang tumayo para sa tama. Sinabihan sila ng mga pinuno ng bayan nila na bawal kayong mangaral sa pangalan ni Jesus. Pero hindi na sila umatras. Sinabi pa rin nila ang totoo na ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. At sa Ebanghelyo, narinig din natin na sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang mula sa itaas ay higit sa lahat. Ang ibig sabihin na si Jesus ay galing sa Diyos. Hindi lang siya basta mabuting guro, hindi lang siya nagpapayo, ang kanyang salita ay salita ng Diyos. Kaya hindi sapat na pakinggan lang natin siya, kundi kailangan sundin din natin ang mga sinasabi niya.
At sinabi pa ni Jesus, ang naniniwala sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pero ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Ang ating pananampalataya po ay hindi lamang salita. Hindi lang puro salita, kundi kailangan makikita rin ito sa ating mga gawa. Buwan ng Mayo na po ngayon. Malapit na ang halalan. Magkakaroon tayo ng pagkakataong muli na pumili ng mga leader ng ating bayan. At hindi lang ito politika, ito rin ay pagsunod sa Diyos. Totoo ba tayong sumusunod sa Diyos kahit sa ating pagboboto? Araw-araw, maraming taong pumupunta dito sa Quiapo. Lumalapit, humihiling ng mga kung ano-ano sa kay Jesus Nazareno. Pero ang tunay na deboto ay hindi lamang sa dasal, kundi sumusunod din kay Jesus araw-araw. Kasama na dyan ang sa pagboto po natin. Kaya paano tayo pipili? Siyempre, huwag lang tayo tumingin kung sinong sikat, kung ano lang yung nakasabi sa survey, yun na kaagad. Huwag rin tayong makinig lang kung anong mabuting mga salita ng mga kandidato. Lahat naman sila may magagandang sinasabi. Lahat naman sila may maganda naman yung ngiti sa poster. Pero tingnan din natin, nakikinig ba sila sa mga mahihirap? Totoo ba silang naglilingkod talaga? Hindi ba sila namimili ng boto? May nagawa na sila bang para sa kapwa? Kilala ba sila na bilang matapat sa tao? Tapos tingnan din natin kung anong gawain ng mga posisyon na kung saan sila tatakbo. For example, kung senador, anong gawain ng senador, 'di ba? Gawa ng batas. So marunong ba siyang gumawa ng batas? Naintindihan ba niya ang mga problema ng ating bayan? May tapang ba siyang tumayo para sa tama kahit na ano pang sinasabi ng iba sa kanya? O doon na lang siya kung anong popular, yun din yung susundin niya dahil kampanya ngayon. Kung lokal naman ang mga pinuno, siyempre, tingnan din natin, alam ba nila yung mga problema ng ating barangay, yung mga tao? Nakatulong ba siya kahit na hindi panahon ng kampanya? May tiwala ba sa kanya ang mga tao? At siguro, sabi nga ni Jesus, sa kanilang bunga, di ba, sila ay makikilala. Hindi lang ito sa kulay, hindi lang ito sa kung sinong magaling magsayaw, di ba? Wala naman sa sayaw yung yung paggawa ng batas o yung paglingkod sa mga tao. Hindi naman to sa kung sinong may magandang poster. Sa bunga ng kanilang buhay at gawa, doon sila makikilala. Tapos siguro, isipin din natin, kung si Jesus kaya ang boboto, sino kaya ang pipiliin niya? Pipiliin niya siyempre yung tapat, yung naglilingkod talaga, yung nagmamahal sa mga mahihirap. Kaya, bago tayo bumoto sa susunod na halalan, anong dapat natin gawin? Siyempre, ngayon pa lang, pinagdadasalan na natin yan. Humingi tayo ng gabay sa Diyos kung sino po yung ating pipiliin. At siguro, yung isang pwede natin gawin, i-check nga natin alamin nga natin kung anong mga tungkulin ng bawat posisyon kung tinatakbuhan nila. At kung tingnan natin kung sino nga ang may kakayahang gumanap sa mga posisyong ito. Sabi nga nila, di ba? Parang kung sa trabaho, kung tayo po ay nag-a-apply sa trabaho at ganun yung posisyon na pinag-applyan, dapat swak. Siyempre, i-hire mo sa trabaho yung kung sino naman ang qualified para sa gawaing yun. At pangatlo, pag-usapan nyo rin kung sa mga ibang tao. Kasi baka hindi rin nila alam kung sino yung mga qualifications, di ba? Kung ano yung sinong mas mabuting iboto. Kasi, so okay din na talaga na pag-usapan, lalo na sa mga tao, kung kayo po ay alam nyo kung sino yung mas magaling talaga para sa posisyon na yon, i-share nyo. Baka sila rin, yung kausap nyo, hindi rin nila alam.
At siyempre, hindi ito avenue kung kailan baka mag-aaway na kung sinong bobotohin. No? Tandaan natin na ang sinabi nga ni San Pedro, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Kaya sa bawat desisyon, sa bahay, sa trabaho, sa eleksyon, pumili tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So imagine natin, isipin natin, paano kaya kung ang lahat ng Pilipino ganyan magboto, pinagdasalan, binoboto yung mga taong may malasakit, tunay na malasakit. Paano kaya kung ang mga leader natin ay may takot sa Diyos at nagmamahal sa tao? Hindi ba ito yung gusto natin para sa bayan natin? Hindi ba ito rin yung gusto ng Diyos para sa atin? Kaya mga kapatid, ang boto po natin ay isang paraan ng pagsunod kay Jesus. Sa darating na eleksyon, pumili tayo ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa kagustuhan ng tao. At pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating mga pagpili. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingan, kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog ng aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghahanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Hanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
pagkasalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, kasama po natin sa ating banal na misa ang ating mga kapatid mula sa ating I-Thursday program. Palakpakan po natin sila. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong, kaloob at mga donasyon para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,